Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw ko pong taga-subaybay. Ngayon po tayo ay araw po tayo ngayon ng Sabado, Pitsa 1 po ng buwan ng Hunyo 2024. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Bordeos, at ang ating pong kuyang, ang ating si Kuyang Wayne Espino Lauson. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga taga-Kasado Broadcasting Service at ang ating mga responsabling mamamahayag.
Ako po na inyong abang lingkod na Kuyang Arnold Aceveda Namuco ay maghahandog po ng pangsabadong palatuntunan ukol sa ating mga panalangin at paghahandog sa ating dakilang Panginoon. Samahan po ninyo ako sa looban po ng kalahating oras ng ating pagtatanghal dito sa KBS RMM News TV ng ating palatuntunang gabay rin po at patnubay. Siyempre, hindi lamang po sa mga balita, kung hindi ito po ay ukol din po sa mga mahalagang mga panalangin at pakikipag-ugnayan sa lahat ng ating sambayanan, na ating mga mamamayan, na sabi nga'y marami po ang mga naliligaw na ng landas at nalalayo. Ang kalooban sa ating dakilang may kapal. Kung kaya't bilang paghandog po natin ng ating panalangin sa araw na ito ay samahan po ninyo ako, at ito po inihahandog ko rin po sa samahan ng KPP Divine Healing Power dyan po sa lugar po ng May Marupa at Calabarzon. At sa lahat po ng mga kasapi po ng Divine Healing Power sa iba't ibang dako ng mundo, sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, buong puso po akong nakikiisa at naghahandog ng isang pagbibigay, paggunita, pagbibigay alalahanin sa bawat isa sa lahat ng ating mga kapatid dito sa ating sambayanan. Partikular na po sa nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas, sa masalimuot na nagaganap at mga pangyayari halos saan man pundako ng parte ng ating bansa at sa iba't ibang dako po ng mundo, ay nagkakaroon na po ng halos na mga pagbibigay ng iba yung pag-aalaala sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa Pilipino. Ang iba yung pangamba na nagaganap po sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Hindi lamang po dito sa ating bansa. Kahit yan po sa lugar po ng Hamas at saka ng Israel, yung ikangay banal na lugar tulad po ng Israel, ay minamantakin mo pong ito ay mapasama pa rin doon sa mga sigalot na nagaganap. Kung kaya't bilang pagpupugay po natin at paghahandog sa ating dakilang may kapal at sa ating sambayanan, sa lahat po ng mga relihiyoso at mga namamanata, nananalig, na nagnanais ibigay ang iba yung pagpapahiwatig sa lahat ng ating mga kapatid na mga mananampalataya, hindi lamang po sa pamagitan ng iba't ibang sekta ng reliyon maaari natin pagbatayan ang lahat ng bagay, kung hindi ito po ay sa pamagitan ng ating pong pananalig at paniniwala na kailanman po ay hindi natin makikita at makakamtan ang lahat ng mga biyayang ito kung hindi po ito ikinaloob sa atin ng ating dakilang may kapal. Ito po ay ang ating mahal na Panginoong Hesukristo, ang amang kataas-taasan na nagbigay kailanman sa atin ng lahat ng pagkakataon upang atin pong ipadama sa ating sarili at sa ating kapwa na tayo ay bilang kinatawan ng ating dakilang may kapal, ay kinakailangan po nating ibigay sa Kanya ang bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapahalaga sa mga banal na layunin niya dito sa sangkalupaan. Hindi lamang po sa kapangyarihan na kayo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating gobyerno, kundi sa pamagitan kayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating dakilang may kapal upang maabot natin ang tugatog ng kaliwanagan upang ating maipaliwanag sa ating sarili at sa ating mga minamahal sa buhay, partikular na po sa ating mga pamilya. Sapagkat sa bawat bumubuo po ng miyembro ng pamilya, mga kapatid, tanging ang mga magulang lamang po, ang nanay at tatay, ang siyang maaari po magbigay sa kanila ng iba yung pagpapaunawa at pagpapaliwanag
na may dapat kinanlanin, dapat pahalagahan, at bigyan ng iba yung pagpapahalaga ang bawat bagay na siya nating nakakamtan sa mga sumandaling ito. Kung hindi po natin mamarapati na ang bagay na iyan ay ating pong ipadama sa ating mga kapamilya para ganap nilang maunawaan, hindi lamang sa pamagitan ng material na bagay, nila dapat unawain ang mga ganitong mga pangyayari. Kung hindi bagkos ay dapat nilang maunawaan na sila ay may dapat na tanawin na utang na loob kung paano sila nagkaroon ng buhay, ng hininga, kung hindi siya mag-itan, ng bilang pagbibigay kahalagahan ng isang magulang. At ang magulang namang ito ay siya namang higit na nakakatalastas at nakababatid kung paano ikinakaloob ng ating dakilang Panginoon Diyos sa bawat kanino man, nakabilang ang lahat sa mga mahahalagang mga simulain dito sa sangkalupaan. Kaya sabi nga po ay ginawa ng ating dakilang may kapal ang 7 araw sa looban ng 1 linggo mula nung ibinigay niya ang araw, ang araw-araw, ang buwan at ang buwan-buwan na nangyayari. Ang araw at gabi na siya nagiging dalisay ng ating pamumuhay. Nasabi nga po ay ang Lunes na hanggang Biyernes ay kinakailangan po nating ibigay yung iba yung paghahanap buhay upang mabuhay ang ating mga pamilya. Partikular na po yung mga minamahal sa buhay na siyang nagbibigay ng kaukulang kaluguran sa bawat bawat sangbayanan. Yan. Kaya yung pong araw ng Sabado ay kinakailangan po nating ipagkaloob yung pamamahinga, o dili kaya'y pananalangin, o dili kaya'y pakikipagpanding sa buong pamilya, sa mga kaibigan, sa mga kakilala, o mga kapitbahay, o mga taong malalapit sa inyong kalooban. At yung pong araw na Linggo ay siya pong pagtungo sa mga church o simbahan na kung saan po kayo sumisimba. Upang sabi nga po'y makakuha kayo ng basbas o blessing sa ating dakilang Panginoon. Purihin ang ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Ang basbas ng kaliwanagan ay laging sumaating lahat. Naway ang kapayapaan, kaliwanagan, at pagkakaisa ay manatili sa puso ng bawat isa at bigyang kahalagahan ang bawat kapwa na nangangailangan ng iba yung paggabay at katulungan na nagmumula sa kaibuturan ng inyong puso. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Muli po nating aawitin yung pong kay buti-buti mo Panginoon, sapagkat yan po talaga ay umuukit po talaga halos sa aking puso. Kahit sa lahat po, at sa lahat po ng mga sa ngayon po ay nakakapanood at nakakapakinig ng ating palatuntunan ngayon, bilang pag-aalay ng ating panalangin. At ito po yung buong pusong nihandog ko po sa KPP, brother and sister, dyan po sa lalawigan po ng Oriental Mindoro. Sa lugar po ng Sitio Bulalo, dyan po sa lugar ng Barangay Bangkatan, sa panguna po ni Brother Rubin Pamilara at ni Brother Ansel Arroyo. Yan. At sa lahat po ng mga brother at sister na sa ngayon po ay talagang sabi nga sila'y abala sa kanilang mga pamilya, sapagkat sabi nga po yung araw ng Martes at Biyernes ay paglilingkod po nila sa kanilang mga kababayan at sa ating mga kababayan na nagtutungo po dyan sa tuwi-tuwi na tuwing araw nga po ng Biyernes. Yan. At yan po ay talagang kinalulugod ng bawat isa. Alright, iaalay ko pong muli ang awiting ito para sa ating lahat at sa inyong lahat mga kapatid. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat
araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Thank you. Why, thank you. Good morning po kay Brother Reynaldo Sula, dyan po sa Oriental Mindoro, at kay Asya Namuko. Magandang umaga po sa inyong lahat, at sumainyo po ang pagpapala ng ating dakilang may kapal, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanan kapagkaloob. Mamahaling Diyas, ni gintong nilupo, ang aming dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo
alay ko sa iyo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanan, mapagkaloob, mamahaling Diyos, nigintong nilubog ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay iyong bigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi mapalalan, mapagkaloob, mamahaling Diyos, nigintong nilubog ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Alright, magandang morning po sa lahat ng ating mga kababayan, sa ating mga kapatid, bilang tayo'y mga isang sambayanang Pilipino. Kaya't inayayaan po ang lahat na tayo'y manalangin ngayong umaga. Panginoon, sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu, ay hubugin mo po ang bawat isa, ang bawat sambayanan dito sa aming bansang Pilipinas, na magkaroon ng iba yung isang pagkakapatiran o kawan upang may pamalagi ang lubos na kapayapaan, kalakasan at kaganapan ng bawat gawain. Lalong-lalo na po ang mga kapatid namin na may malakas at malaking paniniwala at pananalig sa inyong banal na salita. Basbasan mo po ang lahat ng aming mga minamahal sa buhay. Mula po dito sa aming kinalalagyan. Mula po sa lahat ng mga taong sa inyo'y nananalig, sumusunod at umaasang patuloy na ipagkakaloob. Ang iba yung paglilingkod, katulad sa mga ganitong mga sumandali. Naway ang lahat po ng mga nagaganap sa aming kapaligiran, sa aming lugar, sa aming sambayanan dito sa aming bansang Pilipinas. Ipagkaloob mo po, O Lord, sa bawat isa sa amin, ang katatagan ng tibay ng aming pananalig na kailanman ay walang ibang makapagbibigay lunas nito kung hindi ang inyong ganap na pagkakaloob sa bawat isa. Sapagkat alam po namin, dakilang Diyos na kayo po lamang o Panginoon ang higit na sa amin. Ang siyang nagbigay ng pagpaplano upang makamtan po namin at matahak ang buhay na ito. Sapagkat bilang kami inyong mga anak na nilalang dito sa sangkalupaan, kami ay patuloy na umaasa na kailanman ay hindi mo po kami pababayaan at ipagkakatiwala sa mga taong mapaglinlang, sa mga masasamang espiritu na gumagala dito sa buong sangkalupaan. Ipuin mo po kami ng inyong mapagpalang mga kamay upang gumaling ang lahat ng mga suliranin at magliwanag ang aming mga isipan, ang lahat ng aming mga kapatid, ang lahat ng aming mga minamahal sa buhay.
Tanging ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang higit na makapagbibigay ng tanging kalunasan nito sapagkat ikaw lamang ang Diyos at Panginoon na kailanman ang siyang makapangyarihan at marunong para sa lahat. Sapagkat kailanman ay hindi mo ninais, Amang Diyos, na ang bawat isa, ang bawat tao ay magkaroon ng anumang uri ng hidwaan, pagkakagalitan o pagkainggit sa bawat isa. Ang pag-aawayan at di pagkakasundo ay bahagi ng naaalupihan ng masamang espiritu at masamang isipan. Naway sa pamagitan ng inyong sagradong mga salita. Sa inyong mapagpalang mga kamay ay hipuin mo po ang bawat isa na aming mga minamahal sa buhay, magmula sa aking sarili, hanggang diyan sa lahat ng mga taong sa amin ay nakikisimpatya at nakikiisa. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang sambayanang ito. Ang lahat po ng mga taga-KPP, ang buong grupo ng Divine Healing Power sa pamumuno ni Brother Robin Pamila at Brother Ansel Arroyo, at sampu ng lahat ng kanyang mga brother at sister na sa kanila umaasa upang ipalaganap ang lahat ng kanilang paglilingkod sa ngalan ng kanilang pagbibigay lunas sa iba't ibang uri ng sakit, naway makamtan po ng bawat isa ang ibayong lunas sa pamagitan ng inyong pagpalang mga kamay. Ang buong sambayanan dito sa aming bansa, naway ang lahat po ng mga nanunungkulan sa aming gobyerno, magmula sa Pangulo ng Pilipinas hanggang sa kapababaan ng mga naka-assign, ng mga lingkod ng aming bayan dito sa aming bansa. Ipuin mo po ang kanilang mga puso at bigyan ng kaliwanagan ng kanilang isipan upang matahak at malandas ang ganap na pangangailangan ng sambayanan. Sapagkat kayo po lamang ang siyang higit na nagnanais na kailanman ang inyong mga piling lingkod at piling hirang ay magkasama-sama pagdating sa balang araw, sa buhay na walang hanggan. Basbasan mo po ang bawat isa at pagkalooban ng banal na Espiritu. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, tularan po natin ang pagpapakababa ni Kristo. Why, thank you. Tularan po ninyo si Kristo Jesus, bagamat nasaan niyo siya ng Diyos, hindi niya pinanghawakan ang mga karapatan niya bilang kapantay ng Diyos. Kundi itinabi niya ang kanyang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Nag-anyo siyang alipin at nakitulad sa mga tao. At nang taglay na niya ang anyo ng tao, nagpakababa siyang lubos hanggang sa mamatay siya sa krus. Kaya naman dinakila siyang lubos ng Diyos at binigyan ng pangalang mataas sa lahat. Kung kaya't sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat sa langit at sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa. At ipahahayag ng dila na si Jesus Kristo ang Panginoon at ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Lagi nawa kayong magpasalamat sa Ama dahil ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi ng mamanahin ng mga kabilang sa kanyang kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Dahil sa dugo ni Kristo, nabuhos tayong tubos na at napatawad na ang ating mga kasalanan. Siya ang tunay na larawan na di nakikitang Diyos. Siya ang panganay ng Diyos.
Higit siyang mataas kaysa sa lahat ng nilalang ng Diyos. Siya ang may likha ng lahat ng nasa langit at lupa, ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, mga hari at mga kaharian, mga pinuno at kapangyarihan. Sa pamagitan niya at para sa kanya nilalang ang lahat ng bagay. Naroon na siya bago pa man lalangin ang lahat ng bagay. Siya ang nagpapagalaw at nag-iingat sa buong sansinukob sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Siya ang ulo ng katawan na walang iba kundi ang kanyang Iglesia Katolika. Siya ang pinagmula ng lahat ng bagay. Siya rin ang panganay ng lahat ng mga namatay at muling mabubuhay, kung kaya't siya ang nangunguna sa lahat ng bagay. Sapagkat iniibig ng Diyos na tumahan ang kanyang anak, ang buo niyang kapuspusan. Ipinasya ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang anak ay maibalik sa kanyang sarili ang buong sangsinukob. Sa pamagitan ng dugo ni Kristong nabuhos sa krus, nayari ang ating pakikipagpayapa sa Diyos. At naibalik niya ang kanyang sarili ang lahat ng bagay na nasa lupa at nasa langit. Sapagkat kailanman ang pagpapalang espiritual sa pamagitan ni Kristo ay patuloy na nakakamta ng lahat ng bawat isa, hindi lamang sa bagay-bagay na maaaring kamtan ng ninuman. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakipag-isang ito'y hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal na walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kangahangang pagkalinga sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na sa isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Na ang panukalang ito ay pag-iisahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Kung kaya't sa lahat po ng ating mga kapatid na naligaw ng landas, naging makasalanan, natutong magsinungaling, matutong gumawa ng hindi mabuti para lamang sa sariling ambisyon at pangarapin sa buhay. Hindi lamang po sa pamagitan ng ating pagbabalat kayo ay maaaring matugunan ang lahat ng mga bagay-bagay na nais ninyong makamtan. Kung kaya't ipinapayo po ng inyong brother, ng inyong Kuya Arnold, na kailanman ang paggawa ng mabuti ay isang mahalagang bagay na ikinalulugod ng ating dakilang Panginoong Diyos. Sapagkat ang pagtatanim ng kagandahan at kabutihan dito sa sangkalupaan
ay pagtatanim ng katulad ng isang mayabong na halaman na kailanman ay patuloy na papakinabangan ng kahit na sino paman. Ang paggawa ng kabutihan at kababaang loob at pagpapatawad sa mga taong nagkamali at nagkasala ay isang bahagi ng pagpapakababa, bahagi ng pagpapakumbaba. Sapagkat kailanman, ito ang niluloob ng ating dakilang Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, na ang malaking indulhensyang nakapataw sa taong sino man na gumagawa nito ay naiipon lamang doon sa kanyang kaharian. Na sa pagdating ng takdang panahon, kayo, ikaw, ay may madadatnan na itinanim na kalugod-lugod sa ating kapwa. Kung kaya't sa pamagitan nga po ng lahat ng mga ipinangangaral at ipinapaalaala ng ating lahat ng mga kaparian, ng lahat ng mga ministro, ng lahat ng mga sugo, ay bahagi ng makatarungan at kagandahan para sa lahat. Katulad nga po ng mga ipinapangaral ng mga pastor, na ang salita ng Diyos ay kinakailangan po nating pahalagahan at pakinggan na mabuti, unawain kung ano po ang kinabibilangan noon para sa bawat isipan. Sapagkat sabi nga po'y, ang pananalig at pananampalataya ay hindi lamang na nararapat o ibatay na kung ano ang iyong estado bilang sa anumang relihiyon na iyong kinakapitan. Ang mahalaga po ay kumapit tayo sa pananalig at paniniwala, pananampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Panginoong Diyos. Sapagkat ang iglesyang tinatag niya dito sa lupa ay yung iglesyang magbibigay ng kahalagahan sa lahat ng mabuting gawain sa pagpapatupad ng naaayon sa banal na kalooban ng ating dakilang may kapal. Katulad nga po ng inaaral at itinuturo ng mga taga-KPP, Divine Healing Power. At madalas nga po ng inyong Kuyang Arnold ay dumadalo sa kanilang mga pagtitipon at wala naman pong ibang takbuhan o puntahan ng inyong kuya na inyong abang lingkod na ngayon ay nagpapaliwanag sa inyong harapan kung hindi ang samahan pong ito ng KPP na kailanman sila ay balanse sa lahat. Naglilingkod sila ng naaayon sa kanilang kakayahan. Nagtitiwala sila sa kanilang kapwa sapagkat ang pagtitiwalang ito ay higit na mahalaga kanino man. Sabi nga po'y ang lahat ng nagaganap dito sa ating buhay dito sa sangkalupaan ay bahagi ng mga pagsubok na kailanman ay nagiging masalimuot at nagiging mapanganib, nagiging kapahamakan, partikular na ang tagumpay na nakakamtan ay itong mabuti at magandang indulhensya at kabutihang kaloob na nagpapahalaga para sa iyo. At ang mga brother at sister dito sa samahang ito ng kapatirang ito na ating binabanggit, sila ay nagpapagaling ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman sa mga taong may mabubuti at malalakas na paniniwala at pananalig sa ating dakilang may kapal. Sapagkat ang kanila pong pinangahawakan dito ay ang kanilang matibay na pananalig, matibay na pag-asa at paniniwala na kailanman ang himala at milagro ng ating dakilang may kapal ay ipinagkakaloob sa taong naniniwala sa Kanya. Bilang sila'y mga kinatawan. Katulad nga po ngayon itong nakatutok ngayon sa ating palatuntunan na si Brother Reynaldo Sula, si Brother
Si Brother Sulang ito ay isa sa miyembro ng KPP. Marami po sila at laganap kahit hanggang doon sa ibang bansa. Sila po ay hindi tumatanggap ng kaukulang bayad o humihingi ng anumang uri ng kapalit sa kanilang mga tinutulungan. Ang nakapagtataka nga po sa kanila, mga kababayan, sila po ay naglilingkod nang walang halong pag-aalinlangan o inaasahan. Kaya nga lamang po talaga, sa dami po ng kanilang mga tinutulungan at pinagkakalooban ng kanilang karunungan ng paglilingkod at panggagamot, ay lahat po sila ay nagsisigaling at nagkakaroon ng ibayong lunas. Kaya nga lamang po ang malungkot dito yung pong mga tao na hindi naman lubos na nananalig at naniniwala. Sila po yung nakakatanggap ng kabiguan sa kanilang sarili. Kahit po dito sa ating lipunan, sa ating sambayanan, kapag ang pag-aalinlangan ang nananatili kanino man, wala pong kakahinatnan. Kaya pinupuri ko po ang lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo, partikular na po dito sa ating bansang Pilipinas. Marami po ang umaasa at nanalig na kailanman hindi lamang sa pamagitan ng kaalaman ng siyensya ng ating mga medisina o mga doktor sa iba't ibang dako ng ating bayan, ay katulad din po ng pagnanais ng lahat ng ating mga manggagamot sa pamagitan ng pang-espiritual. Sapagkat sabi nga po ay katulad ng paniniwala rin po ng inyong Kuya Arnold na lahat po tayo ay may kaluluwa at mga espiritu na kailanman po ay hindi tayo mabubuhay sa mundong ito kundi ang lahat ay nagmula sa kahiwagaang ikinaloob ng ating dakilang Panginoon. Na kung saan nag-umpisa, kung saan magwawakas, ay isang tanikala na nakaukit sa ating puso at isipan. Sabi nga po, pag ikaw ay may ginawa, ikaw ay may mapapala. Kapag iningatan mo ang iyong sarili, ikaw ay iingatan din at nakaiingatan ng ating dakilang may kapal. Kaya't sabi nga po sa lahat po ng ating mga viewers, listeners, sa lahat po ng ating mga nakikinig ngayong araw ng Sabado, at salamat nga po sa ikangay kabutihan ng ating station manager na si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos at ni Kuyang Wayne Espino Lauson, ang ating mga buseng at kapatid dito sa ating palatuntunang Gabay at Patnubay, ay patuloy po ang kanilang suporta sa inyong abang lingkod upang maipahatid o ihatid sa ating mga kinauukulan, hindi lamang po sa mga balita na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, kung hindi ito po ay balita mula sa mga banal na salita. Kung kaya't sabi nga po ay ipinararating po natin sa lahat ng ating mga kababayan, huwag po kayong mawala ng pag-asa sa mga nangyayaring ito, sapagkat sabi nga po kapag ang tao'y nagkakaisa, nagkakasama-sama ang matibay na paniniwala at pananalig sa dakilang Panginoong Diyos na may gawa ng lahat ng ito sa bawat tao, ay asahan po nating siya rin ang tanging makahahanap o magbibigay sa bawat isa ng tanging pag-asa upang malampasan po ang lahat ng krises, lahat ng mga nagaganap at nangyayari sa loob at labas ng ating lugar o ng ating bayan. Marahil, nararamdaman na po ng bawat isa, hindi lamang po dito sa ating bansang Pilipinas. Kahit po dyan sa iba't ibang bansa din, na yung dating hindi binabaha, dating hindi gumuguho ang mga lupa,
ngayon po'y nangyayari na. Yan po ay isang bahagi na ipinagugunita lamang ng ating dakilang Panginoon. Na siya'y naandyan lamang anumang oras sa bawat isa. Sapagkat sabi nga po, marami po sa ating mga minamahal na mga kababayan na sa sobrang talino at sobrang lulong na sa mga teknolohiya o mga bagay na higit na nakapagsasaliksik sa anumang mga bagay ay halos nilalampasan na ang karunungan ng ating Panginoong Diyos. Alalahanin po natin na tayong lahat ay may kaluluwa at may espiritu na maaaring nagugutuman o nagkukulang ng pagpapakain sa pamagitan ng pananalangin at pagdarasal sa tuwi-tuwi na. Kaya doon po sa lahat po ng mga kapatid natin na naliligaw ng landas, nahiwalay ng patutunguhan, isa lamang po ang ating pakiusap. Saan man po kayo tumungo at saan man po kayo naroroon, huwag po kayong bibitiw sa ating Panginoon. Sapagkat siya lamang po ang tangi natin sandigan, siya lamang po ang ating tibay at tanggulan pagdating ng mga oras at mga sandaling tayo'y nasa kapahamakan. Sapagkat ang lahat po ng mga ginagawa ninyong kapalaran sa inyong buhay, tanging kayo po ang nag-iisip niyan. Alalahanin po ninyo mga kapatid, kay Kristo. Ang lahat po ng kapalaran na nagkakaroon ng buhay sa kanino man. Ito po ay kaloob ng sagradong pagkakaloob mula sa may kapal, kung yan po ang itinutulak ng inyong damdamin at kaisipan. Sabi nga po, hindi lamang sa pamagitan ng bagay o material na bagay lamang tayo maaaring mabuhay. At kayo ay maging kampante at panatag na wala ng pakialam sa anumang bagay na paggawa ng kabutihan. Alalahanin po ninyo mga kapatid, na ang tanging higit na mahalaga sa bagay na ito'y ang ikaw ay may pakikipagkapwa-tao. May paggalang sa batas ng Diyos at batas na pinaiiral dito sa ating bansa. Maging magagalangin at masunurin. At hindi yung maging mapaglaban at magiging masuwail. Huwag po yun. Sapagkat kaya nga po'y nagtalaga tayo ng sino man na maaaring magpaliwanag sa atin at maglahad ng anumang bagay, siya po'y ating pakinggan at sundin. Sapagkat sabi nga po'y sa mga salita ng Diyos, kailanman ay walang itinuturo rito na ikaw ay manlamang at magsinungalin. Yan po yun. Why, thank you. Kaya sana naman po, lagi po tayong magsama-sama tuwing ganitong araw. O, ng Sabado. At maaari pong madagdagan pa rin po ito ng araw ng Linggo. Basta tayo po ay nagsasama-sama at nagkakaroon ng pagtatangkilikan sa bawat isa. Alalahanin po ninyo na kahit ako po ay loaded o punong-puno sa mga schedule na dapat kong tayuan o upuan. Ginagawa ko po ang lahat para lamang makapaglingkod sa inyong lahat mga kababayan. Ihatid ang mahalagang mga mensahe ng ating dakilang Panginoon Diyos at mensahe ng ating mga kinauukulan dito sa ating bansa. Kaya sabi nga po'y, ang mga pagsubok na dumarating sa bawat tao ay bahagi ng ipinararandam sa iyo kung ikaw ay may dapat balikan o dapat alalahanin. Hindi lamang sa pamagitan ng ikaw ay nagdarahop, lahat ng bagay ay alaala sa iyo, lahat ay iyong ipinangangako, subalit kapag ikaw ay dumating na sa tugadok ng tagumpay,
nakakaligtaan at nakakalimutan mo na ang iyong dating na ipangako at dating nabigkas sa iyong mga labi. Tayo po, bagamat nagkakaroon ng anumang uri ng mga pighati at pagdurusa sa buhay, bilang ikaw ay isang tao at isang kapwa o isang makabayan, ikaw ay magaling, masunurin, at mapaganap sa pamagitan ng batas na pinaiiral dito sa ating bansa. Subalit, ikaw naman ay naging masusuwail doon sa batas at aral naman ng ating dakilang may kapal. Kaya napakaganda pong pagsamahin ang dalawang bagay na ito. Sabi nga po'y ang nagkasala, nagkasala. Ang nakagawa ng tama ay tamang-tama. Sabi nga po'y nasa kawikaan na ang lahat ng gawang masama, ang lahat ng gawang hindi mabuti ay itapon o iwaksi. Tama po yon. Pero sa isang banda, mas maganda pong itapon at iwaksi, ipalaganap ay ang gawang mabuti. At yung pong gawang masama ay huwag na po ninyong itapon o palaganap. Bagkus, isa kabilang tabi na lamang po ninyo iyon para wala na pong makapulot. Sapagkat yung karamihan po sa ating mga kababayan, sa labis na katalinuhan, marami ang kahulugang ibinibigay sa mga kawikaan. Sa mga talinhagang salita na malalalim na inakailangan sukayin o saliksikin, ay kailangan po nating uunawain anumang bagay o anumang salita na nauukol doon sa sinasabi. Sabi nga po'y, mahirap na ang magkamali. Mahirap na po ang magsisi kapag naganap na't nangyari na. Samantalang alam na alam naman po ng inyong mga isipan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nakapakinig ng ating mahalagang mensahe sa araw na ito. At ito nga po yung ating pansabado na palatuntunang gabay at patnubay ukol sa mga salita at panalangin sa ating dakilang Panginoong Diyos. Why, thank you. Mga kapatid, mula sa kalaliman, ako'y dumaraing sa iyo dinggi. Dumaraing sa iyo, O Panginoon, Panginoon, dinggin mo ang aking tinig. Pakinggan ang iyong mga tainga ang tinig ng aking pagsusumamo. Ako'y nananalig sa Panginoon na nananalig ang aking kaluluwa sa kanyang salita. Hinahangad ng aking kaluluwa ang Panginoon ng higit pa sa pagkakahangad ng mga bantay sa bukhang liwayway na naghihintay ang Israel sa Panginoon. Dahil sa nasa Panginoon ang kagandahang loob at nasa Kanya ang kasaganaang katubusan ng lahat. Sapagkat ang pagpapalang pang-espiritual ay patuloy na ipinagkakaloob sa lahat ng mga taong may pananalig at pananampalataya sa ating dakilang Panginoon. Ipagdiriwang ko ang Panginoon ng buo kong puso sa pagsasama-sama at pagtitipo ng mga makatarungan. Dakila ang mga gawa ng Panginoon, karapat-dapat na pag-aralan ng lahat na nagmamahal ng mga ito. Ang kanyang gawa ay kamahalan at kaluwalhatian at ang kanyang katarungan ay manatili magpakailanman. Nag-iwan siya ng alaala sa kanyang mga kababalaghan. Ang Panginoon ay may magandang kalooban at mawain. Nagbigay siya ng pagkain sa mga natatakot sa Kanya
Alalahanin niya na magpakailanman ang kanyang tipan. Ipinakilala niya sa kanyang bayan ang kapangyarihan ng kanyang mga gawa upang ibigay sa kanila ang yaman ng mga bansa. Ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay matapat at makatarungan, di man nagbabago ang lahat niyang kautusan. Nakatatag, magpasawalang hanggan at magpakailanman batay sa katatagan ng katarungan. Ang nagpadala siya ng kaligtasan ng kanyang bayan, pinagtibay niya ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at nakatatakot ang kanyang pangalan. Ang pagkakatakot ng Panginoon ay sinimula ng katarungan, mahinahon ang lahat ng sumusunod nito. Ang kanyang kapurihan ay manatili magpakailanman. Mapalad ang mga may malinis na pamumuhay na tumatahak sa landas ng Panginoon. At di gumagawa ng kabuktutan, ngunit lumalakad sa kanyang mga daan. Buong puso't ko itang hinahanap upang huwag mo akong bayaang malihis sa iyong mga utos. Sa iyong puso ay iniingatan ko ang iyong mga pangungusap nang hindi ako magkasala sa iyo. Buksan mo ang aking mga mata ng aking malirip ang mga kababalaghan ng aking batas. Ako'y nangingibang bayan sa lupa. Huwag mong itago sa akin ang iyong mga utos. Isang ilawan ng aking mga paa ang iyong salita at isang tanglaw sa aking daraanan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaunanaog sa mga impyerno. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat. Doon nagmumula para rito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santos, ikaw wala makasalat sa pagkabuhay na maguli at nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, makita kaya namin ang nais naming makita sa landas ng tinatahak mo buhat sa tahanan ni Pilato. Hanggang dito sa iyong libingan, makita kaya namin ang aming sarili at ang aming mga kapatid ng iyong makatagpo sa gitna ng daan. Sino nga kaya ang aming hinahanap sa aming paglalakbay sa buhay? Ang aming kayang sarili o ikaw? Sino ang aming nais makatagpo sa dulo ng aming landas? Ang aming sarili na nag-iisa o ikaw na kasama ng lahat mong hinirang? Sinabi mo, Panginoon, na maliban kung ang butil ng binhi ay mahulog sa lupa at matanim, ito'y hindi sisibol. Hindi magbubunga kami ang tinutukoy mo, Panginoon, sapagkat ikaw rin ang may sabing hindi mabuti sa tao ang manatiling nag-iisa. Inilagay mo kami sa iyong pamayanan upang sama-sama naming tahakin ang landas ng iyong dinadaanan, sama-sama naming tuklasin ang iyong katotohanan. Igawad mo sa amin ang biyayang matamo ang mga bunga ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay, nang makilala namin at may isa balikat ang aming pananagutan sa isa't isa sa buong sambayanan. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, ito'y ating ikagalak at ipagsaya. Si Kristo ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Si Kristong Panginoon ay nabuhay, pumasok siya sa kaharian ng kanyang larawang pagkaluwalhatian pagkatapos na di mailarawang paghihirap, nilupig niya ang impyerno at kamatayan. Ginawa niyang tuntungan ang kanyang mga kaaway. Ang templo ng Diyos na nawasak dahil sa puot ng tao ay muling itinayo gaya ng kanyang sinabi,
Ang kanyang mga sugat ay kumikinang tulad ng mga hiyas at sa kanyang maluwalhating katawan. Sa kanya'y ibinigay ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Ang krus na hanggang ngayon ay sagisag ng kadustaan ay naging maluwalhating setro na ginamit niya sa pamamahala sa mundong panibagong nilikha. Matagumpay na tagapagligtas, ipinagbubunyi namin ang kaluwalhatian ng iyong misteryo paskwal ng buong kagalakan. Buong galang naming iniaalay sa iyo ang aming pag-ibig at pagsamba. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng paghahari, kayamanan, karunungan, kapangyarihan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. Muling nabuhay na tagapagligtas sa pamagitan ng iyong maluwalhating pagkabuhay na maguli, ay pinaligaya mo ang puso ng mga matapat na tumayo sa paanan ng iyong krus, lalong-lalo na ang iyong banal na ina. Sa pagpapakita mo sa iyong mga alagad ay binati mo sila. Ang kapayapaan ay sumainyo gaya ng ang iyong puso ay nagalak sa pagsaklulo sa mga nagkamali at mahihina. Kaya nga ikaw ay napakita kay Pedro na nagkanulo sa iyo at sa mga matatakutin mong apostol na lumayo agad sa pagkamalas ng unang tanda ng panganib. Maamong ipinakita mo ang iyong mga sugat at napakilala ka sa kanila bilang kanilang pastol at kapatid. Papag-alabin mo ang aming mga puso sa pakipag-usap sa iyo sa panalangin upang maranasan namin ang iyong pinagpalang bati. Ang kapayapaan ay sumainyo. Naway sumigaw kaming katulad ni Maria Magdalena, Rabuni, mabuting guro, at kasama ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, manalangin po tayo. Diyos na aming Ama, nilikha ng lahat sa panahong ito na sa kagalakan ng Misteryo Paskwa ang aming Panginoong Yesus ay napakita sa mga taong nawawalan na ng pag-asa at binuksan ang kanilang mga mata sa inihula ng kasulatan. Na una sa lahat siya ay dapat mamatay at pagkatapos siya ay muling mabubuhay. At aakyat sa Ama naway liwanagan ng muling pagkabuhay ng Panginoon ang aming isip at buksan ang aming mga mata upang makilala siya sa pagpipiraso ng tinapay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang kapayapaan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapa sa kabanal-banalang tatlong persona ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway maging tanda ng bawat isa ang malugot at matibay na pananalig, pagtitiwala, pagpapatawad, at pagpapakumbaba. Naway ang basbas ng ating dakilang may kapal ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay ang iyong awa ay magpawalang hanggan.
katulad. Tunay ngang ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinoporit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Why, thank you. Alright, isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kapatid kay Kristo, at sa lahat ng ating mga mananampalataya sa iba't ibang dako ng mundo, at ganun din dito sa ating bansang Pilipinas. Hello, good morning kay Divine Counsel, Kuyang Chaplain Frederick Berry. Hello, magandang umaga po sa inyo, Chaplain, at sa lahat po ng ating mga kapatid dyan sa lugar ng General Santos City, particular po kay Bai Fredelin Samal Dani Puentes. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Watchman, Initiative Affairs, at ganoon din po sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa lugar po ng lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, sa lahat po ng taga-KPP, Divine Healing Power, sa panguna po ni Brother Rubin, si Pamilara, si Brother Ansel Bulado Arroyo, si Brother Fernan Pasha, Brother Gerald Gasik, Brother Celso Cueto, Sister Maureen Sanchez, ganun din po si Sister Analisa Minguela Gasik, at ganun din po kay Sister Merlina. Sa lahat po ng mga brother at sister dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro, hello nga po pala, magandang morning po kay Fiscal Beethoven Alban ng lalawigan po ng Oriental Mindoro. Siya po ay isang brother din ng KPP, at sumayin niyo po ang magpagpalang umaga kay Brother Quintin Alban, at kay konsehal ng Bayan ng Baco, kay Brother Ariel Perinya. At siyempre, magandang morning din po kay Brother Danny De Rojas Manato. Thank you sa iyong pakikinig at panonood ngayon sa ating palatuntunan ng Pansabado na Gabay at Patnubay ng Kuya Arnold Acebeda Namuco. At ito po ay ating pong ihahandog tuwing araw po ng Sabado sa lahat po ng ating mga kababayan, at kung kinakailangan po pati araw na Linggo at kakayanin pa po ng ating sabi ngayon ng ating katawan bilang pagsiserbisyo publiko ay ating pong gagampanan, 10 po ng lahat ng ating kakayahan at 10 po ng lahat ng ating mga kapatid. Naway ang pagpapatawad po at pagkakaisa
pag-uunawaan at pagpapakumbaba, pagkakasundo at ikangay pagdadamayan ay mamalagi sa tuwi-tuwi na dito sa ating lipunan. Alright, sa pangalan din po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at ng ating editor-in-chief, si Kuyang John Wayne Espeno Lauson, at sa pag-alalay din po ng ating mga production assistant, si Ate Del Santos at Ate Rosemary Padiron, at ni Ate Cora Biernes, business manager, at ni Kuyang Jack Pros Bordeos at si Ate Joy Pasco, at ang lahat po ng ating mga kapamilya sa Balitang Kasado, ang Payangang Balanse at Totoo National Newspaper, dito sa KBS RMM News TV, ang responsabling mga mamamahayag. Lubos po ang ating pasasalamat sa kanilang lahat. Naway ang pagpapala ng ating dakilang lumika ay sumainyong lahat at sumaatin ngayon at magpakailanman. Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong lahat. Wow.